Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Efeso 5, 1, 2, 8-10. Kaya kayo'y tumulad sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal, at lumakad kayo sa pag-ibig gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin, at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag, sapagkat ang bunga ng liwanag ay nasa lahat ng mabuti, matuwid at katotohanan, na inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Si Jesus ang sukatan ng pag-ibig. Ang batayan sa pag-ibig sa kapwa ay hindi ang ating sariling damdamin. Ang batayan ay ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Ibinigay niya ang kanyang sarili bilang alay na kabayaran sa ating mga kasalanan. Sa simula pa ay nasa kanya na ang buhay, at ang kanyang buhay ang ilaw ng sanlibutan. Siya ang ilaw na hindi nagapi ng kadiliman. Awit 36, 7-9. Napakahalaga, O Diyos, ng iyong pag-ibig na tapat. Ang mga anak ng mga tao ay nanganganlong sa lilim ng iyong mga pakpak. Sila'y nagpapakabusog sa kasaganaan ng iyong buhay, at binibigyan mo sila ng inumin mula sa ilog ng iyong kasiyahan. Sapagkat nasa iyo ang bukal ng buhay, sa iyong ilaw ay nakakakita kami ng liwanag. Ang pag-ibig ni Jesus. Ang kakayahan nating magmahal ay nagmumula sa buhay ni Jesus na nananahan sa atin. Ito ay bunga ng ating pananampalataya sa Kanya. Isinugo niya mula sa Ama ang Espiritu Santo. Ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Dahil dito, ang pag-ibig ng Diyos ay dumadaloy mula sa ating puso. Unang Korinto 13, 4-8. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi maiinggitin o mapagmalaki o hambog. Hindi magaspang ang kilos. Hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan. Hindi mayayamutin. Hindi nagtatala ng mga pagkakamali. Hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Pinapasan nito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. Ang pag-ibig ay walang katapusan. Pag-ibig sa gawa at katotohanan. Ang tunay na pagmamahal ay hindi pakiramdam. Ito ay gawa ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kakayahan na maging matiisin at may magandang loob, pino sa pagkilos, hindi makasarili, gumagawa ng mabuti at nagsasakripisyo para sa iba. Ito ay hindi sa salita lamang, kundi nakikita sa gawa na batay sa katotohanan. Lukas 6:32-35. Kung kayo'y umiibig sa mga umiibig sa inyo, ano ang mapapala ninyo? Ang mga makasalanan man ay umiibig sa mga umiibig sa kanila. At kung gumawa kayo ng mabuti sa mga gumagawa sa inyo ng mabuti, ano ang mapapala ninyo? Sapagkat gayon din ang ginagawa ng mga makasalanan. Kung kayo'y magpahiram lamang sa mga taong mayroon kayong inaasahang tatanggapin, ano ang mapapala ninyo? Ang mga makasalanan man ay nagpapahiram sa mga makasalanan upang tanggapin nilang muli ang gayon ding halaga. Subalit ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit. Malaki ang magiging gantimpala ninyo
at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabait sa mga di mapagpasalamat at sa masasama. Maging maawain kayo gaya ng inyong Ama na maawain. Pag-ibig sa lahat. Ang pag-ibig ng Diyos ay pag-ibig sa lahat, kahit na sa mga makasalanan. Pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang si Kristo ay mamatay para sa atin noong tayo ay mga makasalanan pa. Ang sanlibutan ay makasalanan, ngunit gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kung kaya't ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino man na sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin, at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Paano tayo iibig? Umibig tayo ayon sa pag-ibig sa atin ni Jesus. Ang pag-ibig na ito ay hindi nagmumula sa ating damdamin o sariling kakayahan. Ito ay nagmumula sa buhay ni Jesus na nananahan sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos na nasa kay Jesus ay ibinuho sa ating puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Ang buhay ni Jesus ang nagbibigay sa atin ng kakayahang umibig ayon sa pag-ibig ng Diyos. Dahil kay Jesus, magagawa nating ibigin ang lahat kahit na ang hindi karapat-dapat ibigin. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuho sa ipagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.